Ano itong malaitlog na gumagapang-gapang sa dalampasigan? See? Gumagapang pa yung isa. Iba't ibang paandar na regalo natanggap ng mga nagsipagtapos na mag-aaral na ito. Yung ribbon, 500, yung certificate, 500, ang medal, 1,000, ang trophy, 5,000. Super mom na si Candy Pangilinan, hands-on sa anak sa kabila ng kondisyon nito. Pagod na nga kasi si Mami, tama na. Do you like Mom being tired? Pag pagod ka, natidrain ka rin. I think a normal mother is like that. Isang ama na nagsimula sa isang kahig, isang tuka, eto at pinagmamasdan na ang nakapilang sasakyan ng mga anak. Sobrang proud ako sa mga anak ko. Ang layo na nang narating nila. Mga kwentong aantig sa inyong mga puso. Handog ng good news. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Malaitlog, nagkalat daw sa dalampasigan. Ano nga ba ito na kung tawagin sa Leyte, buwan-buwan? Sa mga nasa outing dyan, baka makakita kayo nito sa paglalakad sa dalampasigan. Kulay puti, madulas, parang itlog na tumapon sa dagat, ano? Mga kapuso, hulaan nyo na nga kung ano ito. Itlog ba yan? Parang slimy siya. Parang di ko yata kering kainin. Para sa inyong kaalaman, hindi po itlog yan. Dito sa San Isidro sa probinsya ng Leyte, ang lamang dagat, anli. Dahil na nga sa yamang dagat na meron ito, marami sa mga residente rito, pangingisda ang ikinabubuhay. Yan ang araw ang minana ng grade 6 teacher na si Jezabel, na kahit isa ng guro, natuto ring mangisda. Nakagawian na po. Malaking tulong po sa amin yon yung pangunguha ng shells, lalo na po sa panahon ngayon na napakamahal na po ng bilihin. Pastora na ito ang nagwine. Yung gulping na kuwasunas ka rin mga gas. At dahil hilig ding gumawa ng content para sa social media, 5:30 na, munang manguli na po may mga ga kay makasud-an naman po ni. Ang madalas daw na ina-upload niya ang mga samot-saring lamang dagat sa kanilang probinsya. Katulad po ng mga saang, bongkawil, baungkot, yung mga cone snail po, marami. Pero ang talagang naiiba raw sa mga huli niya, ang lamang dagat na ito, na tila ba isang itlog sa dalampasigan tuwing low tide. Maliit lang po siya na tagunhason, maputi po siya, lalo na po pag nasa buhangin siya at may tubig, gumagapang po siya. Ang tawag daw rito, buwan-buwan o moon snails. Isa talaga itong uri ng suso o seashell na kadalasang spotted sa mga bansa sa Southeast Asia katulad ng Pilipinas. At libre lang daw pinupulot sa tabing dagat. Itong mga snails na ito, yung moon snails, no, ang pagkakaiba niya sa normal snails, no, yung kanilang body, kayang niya i-envelope doon sa pinaka-shell niya. It so happen na yung species madilaw, so pag nag-envelope na gano'n, magmumukha siyang itlog at puti yung laman na. Hango ang pangalan nito sa hugis ng shell nito na mala half moon. Kasing laki ng blueberry, pero kaya raw lumaki ng katulad sa baseball. Ang kinakain daw ng buwan-buwan, kapwa nila seashells katulad ng kabibe at tahong. Bagamat wala sa listahan ng mga endangered species, malaking dahilan ng pagkaubos nito ang pagkasira ng karagatan. Nakagawian na po sa amin, hindi po kami mahilig na magbenta ng mga nakukuha namin po doon sa hibasan po. Kadalasan po, personal consumption lang po namin yon. Kami lang po ang nag-uulam po. Ang good news, ngayong araw, isasama tayo ni Teacher Jezabel sa pangunguha ng buwan-buwan sa tabing dagat. At dahil low tide ngayon, ito raw ang perfect timing para manguha. Pag nasa dagat po siya, pag nasa tubig, mas malaki po yung kanyang laman kumpara doon sa kanyang shell. Kapag nasa loob ng shell, mahirap itong makita dahil nagtatago ito sa buhangin. Kaya ang dapat hanapin, ang iniiwan nilang track.
Titignan natin kung ano yung pinagdaanan niya. So may buwan-buwan po dito. See? Gumagapang pa yung isa. Most of the time, gabi naglalabasan yan. At may limit yan, nakabaon lang doon sa sand. Ang buwan-buwan, paborito raw igata ni Jezabel kasama ng iba pang mga lamang dagat. Kumukulo na po yung pangalawang gata natin. Ilalagay na po natin ang mga shells na nakuha po natin. Hindi pa po natin ilalagay yung buwan-buwan. Mamaya na po, ayaw po natin ma-overcook dahil lalabas po ang kanyang laman. Nakakuha rin po kami ng mga octopus. Isasabay po natin doon sa mga shells na nailagay na natin sa loob ng kaldero. Yan, kapit na kapit pa kasi buhay. Ayan, ayaw niya magpaluto. Mga kapuso, ayan po, kumukulo na po. Yan. See? Ilalagay na po natin ang mga spices. Ilalagay na po natin yung nakuha nating buwan-buwan. Diyan po. Ilalagay po natin yung pinakaunang gata po. At hayaan po nating kumulo. Ayan. Luto na po ang ating ginataang seafoods. Curious ba kayo kung lasa rin itong itlog? Masarap, sakto lang yung lasa, hindi maalat. Yung unang part niya po, parang cartilage pag kinakain natin. Yung inner part po, manamis-tamis po. Ang buwan-buwan, mataas sa protina na mainam sa muscle building. Siksik din ito sa iron na tumutulong pangontra sa anemia. At higit sa lahat, mayaman ito sa omega-3 fatty acids na mahalaga sa kalusugan ng puso at utak. Some cultures usually kinakain yan. It would be rather as a precaution, no? Dahil kumakain nga sila ng mga clams and shellfish. No? Pwedeng pag kinain mo, magkaroon ka rin ng toxicity. So ingat lang tayo when dealing with these kind of animals. Ika nga nila, huwag magtapon ng pagkain. Dahil kung minsan, ang akala nating patapon, nangingitlog pa ng pagkain nakabubusog. Nakaaantig na pagbisita, buhay na mga biik, at limpak-limpak na pera at free gala para sa masisipag na mga mag-aaral na nagtapos kamakailan. Graduation season na naman! Ang mga estudyante, kanya-kanyang gimmick para i-celebrate ang kanilang pagtatapos. Ang kindergarten student na ito mula sa Agusan del Sur, inaalay ang diploma sa kanyang ina na nasa kulungan. Magdadalawang taon nang nakakulong ang nanay ng bata sa kasong illegal drugs. At ang tanging hiling lang ng kanyang ina, makita siya sa kanyang graduation. Pero dahil walang budget pambili ng pagkaing pwedeng dalhin sa nanay, sinilip na lang ng bata ang kanyang ina mula sa maliit na bintana ng kulungan. Bit-bit ang pag-asang sa mga susunod pa niyang graduation, magkakasama na sila. Samantala, sa Misamis Oriental, ang gurong si Teacher Jeric Maribao may bigating regalo naman para sa mga graduate. Ang grad gift ni Teacher, tig-isang biik para sa kanyang 13 estudyante. Pangako ng mga bata, kasabay rin nilang lalaki itong mga regalong biik. O diba, may diploma na, may pangkabuhayan showcase pa. Iba naman ang atake ng pamilyang ito. Tuwing matatapos daw kasi ang school year, ang magpipinsan nagbibilangan ng achievements. Hindi para magyabangan ha, kundi para sa limpak-limpak na pera at libreng gala. Ngayong taon na nga, ang first honor daw sa magpipinsan ito, si Aya, na ang total cash prize na nakuha ay 20,000 pesos. 20,000! Malaking tulong daw ito na ipinambili niya ng laptop para sa susunod na pasukan.
Isa pa sa nagtapos na pinsan this year, itong si Dave mula sa Zambales na humakot din daw ng iba't ibang parangal. Tamad po kasi mag-aral nung time po noon. Ngayon lang po ako nagkaroon po nung nag-grade 11 po ako. Doon ko lang po sineryoso. Ang magpipinsan ng araw, talagang ginanahang mag-aral. Pero sino nga ba ang nakaisip ng ideya nito? The most generous award goes to Tita Maya. Sabi ko lang bilhin pero hindi ko naman kinukuha sa kanila. Sabi ko yung ribbon, 500, yung certificate 500, ang medal 1,000, ang trophy 5,000, plus trip of a lifetime. Nurse sa Canada si Tita Maya. Wala raw siyang sariling anak. Pero sa laki ng kanilang pamilya, naging instant mommy na rin daw siya sa kanyang mga pamangkin. Ang pagbibigay ng bonggang graduation gift sa mga pamangkin, naisip niya raw noong 2023 na naging tradisyon na nga sa kanilang pamilya. Nung nag-pandemic na, saka ako na-amaze sa mga bata na kahit nasa homeschool sila or module lang sila, na kaya pa nila makuha ng award sa school continuously kahit wala pa silang mga nakuha sa akin noon. So at that time, nag-decide ako na i-award na sila. Hindi naman daw sa pang-i-spoil, pero pagkilala lang daw ito sa pag-success ng mga bata. Kasi ayaw ko naman mapamper yung mga bata kasi mamaya lumaki sa luho. Eh sabi ko, paghirapan nyo. Balikan natin si Dave at ang kanyang academic achievements. Ngayong taon, ang naipon niya raw na regalo mula kay Tita Maya, 15,000 pesos. Isama pa ang 5,000 pisong reward na nakuha niya noong nakaraang school year. Pero si Dave, hindi raw pansarili ang naisip paggamitan ng nakuhang pera. Yung natanggap ko pong 20,000 ngayon is, yung 15K po doon, binigay ko po kay mami, pang-start niya po ng negosyo. Then yung 5K ko is, pambibili ko po ng school supply. Achievement ng mga bata yun, pinaghirapan nila. Bahala po sila kung magbigay sila or i-treat nila sarili nila, di ba po? So nagulat po ako nung pag humingi sila sa akin, pinupursige ko po na ibigay kasi ang sarap po sa feeling na kahit wala akong trabaho, ako iniisip ng mga anak ko. Oh my God, Lord. Ba't may ganito? Kaya ang 15,000 pesos na natanggap mula kay Tita, ipinagpapagawa na nila ng munting sari-sari store. Kaya gagawin niya talagang sari-sari store. Ayaw po niya minamaliit ako. Bukod sa cash prize, dahil daw may trophy rin siyang nakuha mula sa pagsasayaw, aba naman, may isang trip ticket din siya sa country of his choice, courtesy of Tita Maya. Bongga! Sa bigating mga regalo, laking pasasalamat din daw ng mga magulang ng magpipinsan sa kabaitan ni Maya na kung tratuhin ang mga bata, para na rin daw niyang sariling anak. Sobrang salamat po at makakaasa ka po, Tita, na hindi po kita bibiguin tulad po sinasabi ko sa'yo. Kasi po, once na binigo kita, hindi lang po ikaw, pati mga anak ko na binigo ko po. Pangako naman daw ng mga bata, hindi nila sasayangin ang pabuya. Maraming salamat po, Tita Maya, dahil tinutulungan niyo po kami din, hindi niyo po kami pinapabayaan. Andyan din kami, may mga failure na challenges, andyan lang kami all the time. Congratulations, graduates! Sa inyong pagtatapos, naway baunin niyo ang mga aral na natutuhan. Dahil ang totoong laban ng buhay, nasa labas ng 4 na sulok ng paaralan. Ang aktres at supermom daw na si Candy Pangilinan, napapagod din. Pero para sa anak na si Quentin, lahat daw kaya niyang gawin. Artista, komedyante at isang strong, independent woman. Yan si Candy Pangilinan. Maliban sa husay sa pag-arte at pagpapatawa, Hi guys! At paggawa ng mga content online, si Candy, isa ring full-time mom sa kanyang 21-year-old na only son na si Quentin. Ang mother-son duo, kinaaliwan ng mga netizen. Mula sa mga dance showdown, Kahit nang sumali ako, hindi makukita eh. hanggang sa mga biglaang meltdown, very candid sina Candy online. Sinlove ko. Ewan ko sa'yo, sinilove mo. Wala! Nag-work kay Quentin ng humor. Maybe because talagang ganun yung bonding namin. Tinatawa namin.
Pagsimula akong tumawa, kahit nagmameltdown, meron siyang outburst, tatawanan ko. At kung maglambing ng araw tong si Quentin, mas matamis pa sa candy. Pagising mo, good morning mom, kikis yan sa'yo, did you miss me? Mahilig yan sa did you miss me? Magkasama naman kami buong araw, umihilang ako. Pagbalik ko, did you miss me? Yung ganun, gusto niya parati ng affirmation. Pero sa kabila ng matatamis ng ngiti ng mag-ina, madalas din daw sumpungin ng tantrum si Quentin, on and off camera. Si Quentin, ipinanganak na mayroong Autism Spectrum Disorder at Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD. Ang Autism Spectrum Disorder ay isang uri ng kondisyon kung saan ito ay nakakaapekto sa pakikisalamuha, pakikipagkomunikasyon at pag-uugali ng isang tao. Samantalang ang ADHD naman, or Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ay isa ring uri ng neurodevelopmental disorder, kung saan ito naman ay nakakaapekto sa attention span ng mga kabataan, gayon din ang impulsivity o padalos-dalos sa pagkilos ng hindi pinag-iisipan kung anong posibleng consequences nito. Panghuli ay hyperactivity o pagkakaroon ng mataas na level ng energy. Pero gaya ng ibang ina, hindi raw maiiwasan na minsan si Candy napapagod din. Pagod na nga kasi si Mami, tama na. Tulad na lang sa kanilang vlog kamakailan, kung saan hindi na napigilan ni Candy na mapaiyak sa loob ng kotse. Napapagod na ako eh. Do you like Mom being tired? Pag pagod ka, natidrain ka rin. Kasi feeling mo parang kulang pa ba to? Kulang ba yung ginagawa ko, yung ganyan. I think a normal mother is like that. Madalas din daw silang makatanggap ng panghusga mula sa ibang tao tuwing may meltdown si Quentin. Minsan nangyari sa akin yun eh. Nasa gitna kami ng mall tapos nagwala siya. Tapos yung mga tingin ng tao, grabe. Doon ako naiyak. Tapos na-realize ko, wala akong magagawa eh. Ganun talaga. I cannot get mad at those people. Hindi eh. Because they don't understand, they don't know, di ba? Hindi ko rin alam kung anong pinagdadaanan nila. Hindi ka naman nakikinig. Para magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa ganitong kondisyon, ito ang gagawa natin ng social experiment. Kasama ang ating talent na si Shem, nagaganap bilang ina ng isang person with autism na siyang gagampanan naman ng isa pa nating talent na si Jappy. Ang unang bahagi ng eksperimento magsisimula sa kainang ito. Shake! Shake! I want shake! Kunwari magpapabili ng shake si Jappy sa kanyang ina. Sugar ka, di ba alam mo nangyayari? Pero nang hindi mapagbibigyan dahil bawal sa matamis, magsisimula na itong magtantrum. Umupo ang ating mga kasabwat sa tabi ng pamilyang ito at nagsimula ng umorder. Shake, Mami. I want shake. Pwede mag-shake, anak. Bawal ang sugar sa'yo. Alam mo naman ang mangyayari sa'yo, di ba? Pag nag-sugar ka. Mami, I want shake. Mami. Pwede, anak. Mami, I want shake. Ay, budget. Breathe in. Breathe out. Oh, mag-phone ka na lang muna o order si Mami, okay? Manood ka na lang muna. Ang target na katabi, isinama na ni Shem sa eksena. Sir, ma'am, pwede pa bantay lang po saglit, magsisipin lang po. Okay, behave ka, Jap, ha? Mag-CR lang si Mami, okay? Maya-maya pa, si Jappy. Teka muna na. Okay, kalma ka na, okay? Dito na nga naluha ang kasabot nating si Shem. Na agad ding sinundan ng babaeng ito para i-comfort. Pasensya na po kayo sa
you po. Oras na para i-reveal ang eksperimento. Sabi ko lang sa kanya kanina, next time, kayo na po yung mag-order para, syempre pag you ask the child to order niya yung gusto niya. So to limit yung tantrums niya, ikaw na para makontrol din yung situation. But I can relate with her kasi nanay din ako eh. Firstly, but you're a bit shocked about it. But at the same time, you have that empathy towards the family. Maraming salamat po sa inyong malasakit. Ang susunod nating eksena, dadalhin natin sa kalsada. Sasakay ang ating mga kasabwat sa isang jeep. At dito naman susumpungin si Jappy dahil sa init. Nakulobat na pala tong pan natin. Mabilis lang na, malapit na tayo. Salamat talaga. Ang grupong ito ng mga kababaihan nag-abot ng takip ng plasticware para ipaypay sa ating kasabwat. At hindi lang yan, nag-abot din sila ng tubig. Maraming salamat sa inyong kabutihang loob. Siyempre magugulat. Pero sa case niya po kasi kailangan talagang intindihin. Hindi ka pwede mag-shake. Number 1 po, manatiling kalmado. Huwag tayong magtaas ng tono o ng boses at huwag nating pagalitan yung bata. The more na nagkikreate tayo ng ganitong klase ng approach, makakapagbigay ito ng distress sa kanila. Pangalawa, huwag natin silang pilitin na kumalma agad. The more na pinipilit natin sila, mas lalo silang nagkakaroon ng sense of pressure or parang mas lalo silang nagiging irritable. Si Candy, may paraan din daw kung paano i-handle ang outburst ni Quentin. Ano na, ma'am? Sasatin! So, hinahayaan ko muna siya i-process yon, tapos tatanungin ko siya. Alam mo kung anong nangyari? Yes. Why did you do that? I don't know. So, hindi rin niya ma-explain. Will you do it again? No. Magno-no naman yan eh. Pero alam mo mangyayari ulit. Pero at least alam niya. At para naman daw sa mga taong makakasaksi ng outburst, kailangan din nating matutunan na hindi sila husgahan. Sila ay unique. Tulad ng ibang kabataan, meron din silang mga pangangailangan na maaari nating igalang, irespeto at i-provide sa kanila dahil bahagi rin sila ng lipunan. May mga organisasyon ding tumutulong sa mga tulad ni Quentin. Ang Project Inclusion Network or PIN ay isang NGO na tumutulong sa mga persons with disabilities. So naniniwala kami na ang mga persons with disabilities ay hindi burden. Na given the right support and given the right environment, we will be able to provide access to opportunities for them and they will be able to contribute to society. Ito, nag-enjoy siya ngayon. As in, super siya enjoy sa pagsisilbi. Kaya ngayon tawag sa akin, ma'am. Ay ko nga sa'yo, kahit hindi nga ako nauuhaw, binibigyan ko tubig. Saludo rin kami sa tatag at walang sawang patnubay nila. Gaano man kahirap, walang makatutumbas sa pagmamahal ng magulang para sa anak. Whatever the case is, pare-pareho lang ho tayo. We all want the best for our children. Ang video ng tatay na ito na makikitang nakatanaw sa mga sasakyan at hinihimas-himas pa ang mga ito, pinusuan sa social media. Dito kasi, hindi manok ang kanyang inaalagaan, kundi ang 3 sasakyan na para na raw niyang mga anak. Sobrang proud ako sa mga anak ko. Ang layo na nang narating nila. Isang ama, sumakses daw sa buhay. Ang alaga niya kasi ngayon, mga naipundar na sasakyan ng mga anak. Ang pamilya ni Tatay Oscar nagsimula sa payak na pamumuhay. Ang ibinubuhay niya sa kanyang asawa at 3 anak, ang trabaho niya bilang construction worker. Kahit hindi ako nakapag-aral, binigyan ako ng Panginoon na magandang kamay naman na marunong magtrabaho. Kumikita ako ng 1-2 isang linggo. Hanggang sa lumitaw yung mga anak ko, karpintero pa rin. Pero ang trabaho raw, lulubog, lilitaw. Kung minsan mayroong trabaho, kung minsan wala. Kung walang kita, si tatay gumagawa ng paraan. Karpintero ko sa umaga, paggabi gumagawa ako ng bamboo set. Tag team naman daw ang mag-asawa, kaya pati ang misis na si Zenaida sumasideline bilang mananahi.
Pero ang kita, madalas daw, hindi sumasapat. Nahihirapan kami sa buhay. As in, to the point na yung cup noodles, kailangan madaming sabaw. Naranasan namin bumili ng itlog na hindi buo. Kailangan basag kasi mas mura. Halos sa araw-araw, di namin alam kung saan namin kukunin yung ulam namin. Uy! 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 Pero kahit mahirap, si tatay hindi raw hinayaang magutom ang pamilya. Never niya kaming ginutom, never niya kaming inutusan mangutang sa tindahan, never niya kaming inutusan manghingi ng pagkain. Ang ginagawa ng tatay namin, as long as nakaya niya, siya'y naghahanap ng pagkain para sa amin. Dahil sa hirap na kanilang naranasan, ang pamilya Villapania nagtulungan para makaraos sa buhay. Lahat kami naging busy. Lahat kami, we are very focused on helping each other. Si Ryan, pinagpatuloy ang trabahong pagkukonstruction na natutunan kay tatay. Si Ces naman, nagtrabaho bilang casino dealer at nagtayo ng iba't ibang negosyo sa Pampanga noong makaipon. Siya rin ang tumulong sa mga kapatid sa mga pangangailangang pinansyal. At si Macy, dahil sa kanya rin pagsisikap, nakapagtapos ng pag-aaral at nagkaroon ng sariling clothing business. Kumakain na kami ng shrimp. Nakakapag-cake na kami kahit hindi birthday. Salubong ako sa inyo, live na birthday ko. Yun yung first time namin kasi never kaming nag-birthday na meron kaming cake. Ang kagandahan naman sa amin kahit walang handa, walang cake, ginigreet kami ng mga magulang namin, naaalala nila. Pero nakabangon man daw ang pamilya, saka naman dumating ang bagong pagsubok sa kanila. Parang kung kailan gumaganda yung buhay namin, bakit kailangan yung mama namin may cancer? Bakit? Parang unfair. Si Nanay Zenaida kasi, pumanaw noong 2011 dahil sa sakit na cancer. Hello, Ta! Pinamati kayo. Kamusta ka? Ang pangako ng magkakapatid kay Nanay, aalagaan nilang mabuti si Tatay. Kaya naman ang magkakapatid, nagsumikap, nagtrabaho at nagtayo ng iba't ibang negosyo. Kaya naman, si tatay ngayon, hindi na nagko-construction, kundi pa ikot-ikot na lang sa 2 hektaryeng farm ni Ces. Patanim-tanim at pa-chill-chill na lang. Ang bagong gawa ng araw na bahay ni Ces, gusto mang ibigay kay tatay, mas pinili raw nito ang simpleng buhay. At manirahan sa modern kubo na personal pa niyang ginawa. It's not our responsibility na buhay ng ating magulang, but it's in our blood to love them. They are part of our life. Sa kanila tayo nanggaling. So we have to give back also. Hi, Tay! Hi! Nandito pala kayo. Kaya naman for today's video, may larga ang buong pamilya. Aba, mukhang mamamasyal ha? So aalis tayo today, may pupuntan tayong very special sa atin. Pero hindi raw sila magsha-shopping o kakain sa mamahaling resto. Kundi, dadalawin ang pinakamamahal nilang si Nanay Zenaida. Yung mga anak mo ngayon, okay na yung buhay nila. Wala ka nang iisipin pang ano. Sayang lang kung nabubuhay ka sana, makikita mo lahat. Yung mga pangaral mo sa akin, yung mga pangarap mo sa akin, unti-unti ko nang natutupad. Nag-graduate na ako, malapit na yung birthday natin. Enjoy ka lang dyan. Kami nang bahala kay tatay. Ano man ang hamon na pagdaanan sa buhay, laging tandaan, the family that stays together wins together. Naway tumatak sa inyong mga puso ang inspirasyong dala ng aming mga kwento. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales at tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.